alam ko marami tayong experience kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. So ngayon po, huwag nating patagalin, ihanda natin ating mga puso, yung ating mga isip, mga ballpen dyan. Then welcome natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora Mercy Gales. Pagpakan natin ang Panginoon. Power! Hallelujah! Praise God! Good afternoon, everyone! Pwedeng pakibati ang iyong katabi, I'm blessed to see you today. Yang mga mukha nasa left and nasa right nyo, mananagumpay yan. Dahil may struggle na na-conquer yan ngayong araw. Amen? Kaya totoo ang mga ngiti niyan. Hindi peke ang ngiti niyan ngayon. Hallelujah! Salamat sa Lord. Praise God! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Salamat sa araw na ito na nandito tayo. Tunay na sinasala ng Panginoon ang mga anak niya. Amen? At tandaan natin, ang nananatili hanggang wakas ay siya ang maliligtas. Amen? So this time, ang gusto ng Lord na iparating, pasensya na, medyo husky pa ang aking boses ngayon. May ubo pa. Okay. So ang topic na gusto ng Panginoon na iparating sa bawat isa ngayong hapon ay moving forward in spite of obstacles. Amen. Meron ba tayong mga pinagdadaanan sa ating mga buhay? Alam ko, lahat tayo, di ba? Walang nandito ngayong hapon na walang problema, right? At kung wala kang problema, alam mo kung nasaan ka? Alam mo ba kung nasaan na kayo dapat nun? Sa langit. Oo, nasa langit na tayo. Ibig sabihin yung body mo nasa cemetery na. Doon lang yung mga taong walang problema. Tama? Pero dahil may problema tayo, ibig sabihin, may gagawin pa ang Lord sa buhay natin. Amen. Sinong excited ngayong hapon na malaman kung anong mga sikreto para maka-move forward tayo kahit may problema tayo? Taas ang kamay. Amen. Praise God. So, sige, tayong lahat. Basahin natin Exodus chapter 14, verses 13 to 15. Okay, everybody read. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, ye shall see them again more forever. The Lord shall fight for you, and she shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. Amen? Anong sabi? Go forward. Amen? Let us pray. Father God, thank you, Lord, for your word. Father God, na nabasa namin ngayong hapon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, may you add blessing into it, O God. So that, Lord, maintindihan namin ang gusto mong ibigay sa amin ngayong hapon, Panginoon, na bagong revelasyon, Father God. Lord, open our hearts, open our minds, Lord. Give us, Father God, spiritual understanding, O God, upang maintindihan, maunawaan, mag-grasp namin, Lord, ang kalaliman ng iyong salita sa hapong ito, Father God. Lord, we are praying for your angels, Father God, to surround this place, Lord, and to, Father God, to cover us with your precious blood, Lord, na walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang siyang mag-prosper against us this afternoon, Father God. Alam namin, Panginoon, na kung saan nandoon ang iyong mga anak, Panginoon, ang lugar na yan, Father God, ay covered ng iyong banal na dugo, Panginoon, at yan ay holy ground, Lord, and we are standing here now at your holy ground, O God. Hallelujah! That is why, Panginoon, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang mapasalamatan sa hapong ito, Father God. Speak to us through your words in Jesus' name. Amen. 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 Makakaupo na tayo. Hallelujah. So, nakikita nyo ang picture na yan. Okay. So, sino yung nakatayo na yan? Si Moses. Ano ang dala niya? Baston, tungkod. No? Okay. Ano ang nangyari? Ano yung nakikita nyo? Nahati ang alin? Dagat. Yes. Dagat yan, nahati. Okay. Ano tong mga tao dito? Yung mga Israelites. So, ito yung pag-cross nila sa
Red Sea. Amen. So sa palagay ninyo, mahahati lang ba ang dagat na yan without the power of Jesus Christ? Of course not. Amen? Meron na ba kayong kilala na mga tao o sino pa mang pinuno o pinakamayaman sa mundong ito na nakahati ng dagat? Wala. Nalubog sa dagat, meron. No? Pero yung nakahati sa dagat, wala. Amen. So si Jesus Christ lang yon, si God the Father. Okay. So sabi dito, when the children of Israel left Egypt for the promised land, they came across the Red Sea. Okay. So naintindihan natin, ano yung krinos nila na dagat kanina? Red Sea. Okay. And cried before the Lord, and the Lord instructed them. Ano ang instruction ng Lord? To go forward. Okay. Kung kayo kaya nandun, no? Dagat yan. Pero in-instructionan kayo ng Lord, go forward. Sa palagay nyo, anong gagawin nyo? Hala, grabe naman, paano kami mag-go forward? Dagat to. Diba? Paano kami magpapatuloy ng takbo o lakad? Dagat yan. Okay lang ba kayo? Diba? Yung parang magtatanong ka, nasa tamang lugar ba tayo? Diba? So sabi dyan, this event reminding us of God's power and greatness dahil nakatawid ang mga Israelites. Amen? Ano pang sabi dyan? Israel's deliverance through the Red Sea confirmed God's promise. Ano yung promise kanina sa binasa natin? Kung naintindihan natin? I will, anong sabi? Yung nakapula kanina, I will, yan, the Lord shall fight for you and He shall hold your peace. Amen? So naranasan talaga ng mga Israelites yun. Na yung tatawid sila, na alam nilang dagat yun, na si Lord talaga ang naglaban para sa kanila gumawa ng daan. Amen? Sabi dyan, the Lord will fight for you. The forming of two great walls of water, tama? Kasi dagat, hahati. Walls of water, mga kapatid, yung tatawiran nyo. So, kuway dyan. Di siya? Takot, nakakatakot. Pero, doon natin nalaman yung great miracle ng Lord. Hallelujah! Na doon sa dagat na seems so impossible na makatakas kayo, nakatakas ang mga Israelites. Amen? Ano pa dyan? When the water returned to normal, yung bumalik na yung water, nag-wall siya. Diba? Naging wall. Nung bumalik na sa normal, it was sufficiently deep. Ibig sabihin, sakto na malalim, kalaliman para ano? Malubog or anong malubog sa inyo? Malunod yung mga humahabol sa kanila ng mga ano yon? Egyptians. Oh, see? Sabi dyan, to cover the Egyptians' chariots and drown their army. So the pillar of cloud by day and pillar of fire flooded with light the way across the sea, so that the Israelites could cross over, showed a miraculous act of God. Amen? Yung ilaw nila sa gabi ay ano? Light. Ano yon? Ano yung ilaw nila sa pillar of fire? No? Diba? So it showed a miraculous act of God. Kaya napatunayan nila doon, yung sinabi ng Lord na promise kanina, the Lord fought for Israel and defeated the Egyptians. Natalo ang mga Egyptians na humahabol sa kanila. Kaya nga, nung nakalagpas na sila, Moses and the Israelites sang a victory song, celebrated their victory over the Egyptians' power. Praise God. Amen. So, balik tayo sa realidad. Wala na tayo sa Red Sea. Dito na tayo sa Fuji Yoshida at nandito tayo sa sa Kami Yoshida Hall. Okay. So sabi dyan, in relating the crossing of the Red Sea to our spiritual lives, the Red Sea could mean an overwhelming problems in our lives. Amen? Alam natin na lahat tayo nandito ngayon, meron tayong mga problema na dinadala na mabibigat. Ayaw nyo mang sabihin ngayon, pero meron. Kinakaya. Tama? Tahimik lang.
The Red Sea can stand for hindrances or impediments and obstacles in life na kung saan humahadlang para dun sa iyong pag-moving forward ay nahahadlangan niya para ikaw ay tumigil. Tama? O ikaw ay mahirapan. Pag ikaw nahirapan, hindi ka na makatuloy. Tama? Hindi mo na ma-fulfill yung destiny or yung higher calling na tinawag sa iyo ng Panginoon. Diba? Nadyadyama na. So, the Red Sea may also mean uncertainty, walang kasiguruduhan, anxiety, and fear. So, ang tanong ngayon, paano ka maka-move forward in spite of obstacles? Ano yung mga obstacles? Fear, mga maling relasyon, kulang ng pagmamahal, minsan lack of finances, ano pa? Minsan yung oras natin maraming umaagaw, minsan pride, tama? Minsan yung, ano pa? Ano pa? Yung mga obstacles na parang alam nyo na parang meron kayo. Secret lang, Pastora. Ako na lang nakaalam ng Pastora huwag din sabihin. Sige, pwede naman, walang problema. Okay, so alam mo, obstacles yan. Pero may pinapagawa sa atin ang Lord. Tama? May vision sa iyo ang Lord na binigay na kailangan mong ma-fulfill. Pero nandun na ang obstacles. Anong gagawin natin? Okay, number 1 na gagawin mo, anong sabi? Declare to not live in fear. Amen? I-declare mo na hindi ka mamumuhay sa takot. Dahil ang takot ay gugupuin ka niya para hindi ka makakilos. Amen? Para hindi maabot kung ano yung gusto ng Panginoon na calling sa iyo. Amen? Sinong tumawag sa iyo? Ang King of Kings and the Lord of Lords. Therefore, yung calling niya para sa iyo, hindi lang putso o normal na calling, kundi higher calling na dapat mong ma-accomplish. Amen? Kaya nga sabi dyan sa Exodus 14 verse 13 na binasa natin kanina, Moses answered the people, do not be afraid. Ikaw maging leader. Tama? Maging leader ka ng mga tao na, yung mga Israelites na yan ng mga, mahilig mag-murmur. Diba? Yung papunta na sila sa Canaan, sa Promised Land, mareklamo sila mga kapatid. Anong nireklamo nila? Sana doon na lang tayo sa Egypt, mabuti pa doon, merong bawang at may sibuyas na kakakain pa tayo ng maayos. Diba? Yung mga fleshly desires lang nila. Pero si Moses, ano sabi? Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ano pa sabi? Stand firm and you will see the deliverance of the Lord. Amen? Stand firm lang. Magpatuloy ka lang. Tumayo ka lang ng matatag. Pastora, hindi ka pwede matatag eh. Kasi wala, iniistorbo talaga ako. Di ba may mga ganong sitwasyon? Na parang nadinistorbo ako pag nakikita ko si brother o si sister. Diba? Nakakadyama talaga sila. Pero sabi, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Amen? The Egyptians you see today, you will never see again. Yung trouble mo ngayon, yung problema mo ngayon, you will never see that again. Bakit? Ibang level na naman ang problema ang daranasin mo. Pero, this time, you are stronger than before. Amen? Kumbaga, yung problema mo ngayon, pag tinignan mo, ay sisiw lang pala yun. Pero nung nandun ka, nung moment na yun, hindi ko kaya to. Tama? Pero pag nalagpasan mo, hala, nakaya mo pala. Pero, kapag ka hindi ka nag-move forward, dito tayo sa number 1, no? Kapag ka nasa fear ka, anong mangyayari? Hindi ka makakilos. Anong sasabihin? Ay, oo nga, hindi ko talaga kaya. Hala, huwag na lang kaya ako pumasok sa work. Di ba may mga ganyan? Kasi ayoko, natatakot ako, di ba? Hindi ko kaya yung satyo namin or yung hancho namin, pinapagalitan ako. Na may fear. So, hindi ka makamove forward. Ayaw magpunta sa church. Walang panggas. Pag ginamit ko itong pambayad sa kuryente, hala, mapuputulan kami ng kuryente, wala kaming panggas. Ang daming kinakatakutan sa buhay. Tama? Pero sabi ng Lord, huwag tayong matakot. Amen? Sabi diyan, do not be afraid. Binibigyan tayo ng Lord ngayon ng lesson na bilang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng walang problema.
Hindi pwedeng walang mga kaguluhan. Hindi pwedeng walang kabuhol-buhulan na mangyayari. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon, do not be afraid. Stand firm. Kung saan ka itinanim, magpatuloy ka dyan. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, gawin mo. Wag lang basta narinig mo. And, anong sabi? You will see the deliverance of the Lord today. Amen! At ang tatagumpayin ka ng Panginoon ngayon. Ngayon mismo, once na sumunod ka sa Kanya, pagtatagumpayin ka ng Lord. Amen? So, yung example ko lang si Ate Shoni, no? Kung sakali na, sorry, Ate Shoni, pwede ba? Pwede ko, no? Pwede ko sabihin, pero hindi niya alam, sabi niya, oo lang daw. Hindi ko halimbawa, noon kasi nagsasabi, Pastor, iwanan ko na lang kaya ito si Papa kasi sinasabi na, hindi, pero na-testimony na rin naman niya yan eh. Kasi nagsasabi na rin yung mga anak ko na, okay lang, ganyan. Diba? Kung halimbawa si Ate Shoni, na walang panindigan, hindi siya stand firm doon sa salita ng Lord na ang mag-asawa ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ay, so they broken family na sila ngayon. Diba? So, nandun yung advices kay Ate Shoni. So, nag-stand firm siya. Kaya ngayon na si Kanjiji bumabalik na sa kung paano niya nakilala dati, na yung nagsiselos na, ikaw cellphone ka ng cellphone dyan, nakausapin mo naman ako, ginaganyan na siya ngayon, naghahanap na ng atensyon. So kung halimbawa sumuko na siya noon, hindi siya nag-stand firm, ano na? Diba? So, mahirap ang pamilya na hiwal na wasak, tama? So dahil nag-stand firm siya sa salita ng Lord na ang for better or for worse, till death do us part, pinanghawakan niya. So ngayon, inaani niya yung kagandahan, tama? Ng kanyang pinagsikapan, na yung mga kahirapan na kanyang dinanas ngayon, ini-enjoy niya na. So sa mag-asawa, sa pamilya, sa ministry, may pagdadaanan. Kagaya kanina, si Monmon, di ba? Sige, kaya, Pastor, nakaya. Nakaya. Pero pag sabi siya, wag na nga lang, di ba? Pero stand firm siya. Tama? Yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon na kahit anong sitwasyon mo ngayon, stand firm. Dahil malalagpasan mo yan. At pag nalagpasan mo yan, grabing joy sa heart mo, right? Grabing joy in the sense na, Lord, hindi ako sumuko. Ako'y sumunod sa salita mo na ako'y manatili. At kailangan kong maging matatag. Kaya ngayon, matatag ako. Pag may pagsubok na dumating, sige, welcome! Dahil ako'y matatag na. Tama? Hindi ako papatalo sa pagsubok. Okay. Sabi dito, fear not means, okay? Pag sinabing fear not, anong ibig sabihin? To be bold. Amen? Yung ikaw ay hindi nahihiya na ibahagi or gawin kung anong pinapagawa ng Lord. Amen? Hindi ka nagtatago-tago. Ganyan. Or basta nagbabalat kayo or may mga image na dinadala. Okay, to be bold. Ano pa? To be confident in God. Sa Panginoon ka confident dahil siya ang nagbibigay sa'yo ng wisdom. Siya ang nagbibigay sa'yo ng strength. Hindi sa tao, kay ate or kay kuya. Dahil hindi naman sila ang nagbibigay sa'yo ng pagkain mo. Tama? Hindi sila may bigay ng buhay mo. Si Lord. Amen? Kaya dapat may confident ka sa Panginoon. Ano pa? To be courageous. Ano pa? To be strong in faith. Maging malakas, matatag ka sa pananampalataya, malalim sa pananampalataya sa ating Panginoon dahil kilala mo si Lord na kahit kailan hindi ka niya iiwanan, ipababayaan man. Kahit sometimes faithless ka. Right? May mga moment na faithless tayo. Buti na lang tinawagan ka, buti na lang kinamusta ka, di ba? May mga moment na hindi na natin kaya. Pero si Lord faithful pa rin sa'yo. Amen? Si Lord tapat pa rin sa'yo. Kasi nga sabi ng Panginoon, may calling siya sa'yo. At gusto ka niyang kunin dyan sa sitwasyon mo ngayon at ipagawa kung ano yung calling na pinapagawa niya sa'yo. Amen? So, sa paggawa niyan, sasamahan ka niya. Hindi ka mag-iisa. Amen? Ikaw ay kanyang aalagaan. Hawak ka niya sa kanyang kanang kamay, kapatid. So kung feeling mo sometimes ikaw lang mag-isa, no, nagkakamali ka. Nandyan ang Lord, sinasamahan ka. Kanong-kanong ka niya. Amen? Ano pa? Fear not means to keep trusting God. Magpatuloy kang magtiwala sa Panginoon at hindi sa kung anumang bagay, hindi sa pera mo ngayon, hindi sa kung anong meron ka ngayon.
ngayon, kundi sa Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. So fear can make a man exalt his problems higher than God. So kapag ka ikaw ay takot, minsan, feeling mo, ang laki ng problema mo kaysa kay Lord. Tama? Ano mo, kapag ka bagong panganak ka, yung mga bagong panganak, naka-experience na nito, feeling mo, ang laki ng problema mo. Parang feeling mo, lalaki ba itong anak ko? Di ba, dyan nga nangyayari yung mga depression. Diyan, pag bagong panganak, yung mga nanay, na nakapanganak na, dyan nangyayari yung mga depression, na ano nga ang tawag doon? Yes, postpartum. Kasi parang feeling mo, hindi mo na kaya. Na yung pagkapanganak mo, alam mo yung mga worries mo, mapapalaki ko ba itong anak ko ng maayos? At paano mo siya kumbaga, hindi ba ito magugutuman? Paano ba kaya ito pag siya'y lumaki na? Ang dami mong worries. Kasi physically, mentally, exhausted ka. Oo. So, feeling mo, mas malaki pa yung problema mo kaysa sa Lord. Pero mali tayo mga kapatid. Amen? Sabi ng Lord, fear ye not. So, your circumstances are temporary. Dahil ang circumstances mo, yung problema mo ngayon, temporary lang yan. Amen? Kung paano na tayo temporary lang dito sa mundong ito, temporary lang din yung circumstances mo. Maaari ngayon in pain ka, pero bukas, nagtatagumpay ka na. Amen? Maaari ngayon kulang ka sa finances, stand firm lang, kumilos ka, have faith in the Lord, and then bukas, malalagpasan mo kung ano yung kakulangan mo ngayon. Amen? Amen. Hallelujah. God allows everything to happen for a reason. So lahat na nangyayari sa atin ngayon may rason para patatagin ka. Ano sabi? To direct you. Ano sabi? Kuya? Next. Yes. So ano ang mga reason ng mga circumstances na meron ka ngayon to direct you? Amen? Para ituwid yung landasin mo. Kasi minsan, hindi natin nakikita kung ano yung bukas or kahihinat na ginagawa mo ngayon. So, dinadirect tayo, wag dyan, dito, ito dapat ang gawin mo. So, dun sa pag-direct ng Lord, masakit. Tama? Kasi ayaw mo minsan, hindi kasi siya Lord, ay hindi yun, di ba? May ganyan. Pero gusto ng Lord dito, ito kasi yung para sa'yo. Pero later on, naiintindihan mo na yun pala kasi ang gusto ng Panginoon para sa'yo. Amen? Pangalawa, to correct you. Minsan, pag ibang tao nagko-correct sa atin, sumasama ang loob natin. So si Lord na lang ang mag-correct sa atin. Para wala tayong angal. Okay, so ano pa ang isang rason? To perfect you. Amen? Para ayusin, although wala namang perfect ngayon sa mundong ito, pero unti-unti, iniigit tayo ng Lord from glory to glory. Amen? May mga lamat pa ng mga mali, pero sinisikap ng Panginoon na maayos ang buhay natin. Each and every day. Amen. Sabi dito, number 3, the circumstances that we see as setbacks are oftentimes the very things that launch us into the periods of intense spiritual growth. So, naiintindihan mo ba yon? Na kung minsan yung pinakamasakit mo ngayon na sitwasyon, hindi mo alam yun pala ang huhugot sa'yo ang tutulak sa'yo para makamit mo ang tagumpay na binibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So, no circumstance is so big that God cannot control. Tandaan natin yan. Walang circumstances na sobrang malaki na hindi kayang kontrolin ng Lord. God is in control sa lahat ng bagay. Amen. Okay, so anong lesson natin makuha dito? Sabi dyan, like the Israelites, we often fear circumstances. Natatakot tayo, right? So like the Israelites, we often faithlessly complain. Nagko-complain tayo, faithlessly. Okay, so beware of 3 cancers of the mind. Ano yon? Comparing. So, mabuti pa doon sa Egypt. May ano doon. Kaya ano pa? Complaining. Napapagod ako, ayoko. So, beware. Ano pa? Criticizing. Ano ba yan? Si sister, ganyan-ganyan. So, iwasan natin yan. Amen? Hallelujah. Dahil, ang sabi dyan, champions never complain. They are too busy getting better. Gusto natin maging mas maigi?
Okay, so dapat maging busy tayo na para mapaigi ng mas mapaigi ang buhay natin. Dahil champion tayo. Amen? We are on the winning side. So ano sabi? Basahin natin. Stop complaining, start praying. This 2025, stop complaining, start praying. Praise God. So gawin natin yan, ha? Amen. Okay, number 2. Nagagawin natin na makamove forward tayo despite of mga obstacles sa buhay natin. Sabi dyan, decide to let God do our fighting. Magdesisyonan mo ang sarili mo na, Lord, ini-entrust ko to sa'yo. Ikaw ang lalaban para sa akin. Okay, sabi sa Exodus 14 verse 14, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Amen? Si Lord ang lalaban para sa atin. Amen. 2 Chronicles 20 verse 15, the battle is not yours but God's. Amen. Kay Lord ang laban na nilalaban mo ngayon. So kagaya ng Israelites, we need to stay put. Amen? Manatili. So, and Moses said unto them, stand still and see the salvation of the Lord. So sabi dito, if there is something you can do that is naturally and logically within your ability to remedy your crisis situation, do it. But if God has allowed you to be placed in situation that is beyond your power, yung hindi mo kaya, then that situation is God's invitation. Amen? God's invitation for you to be still and put your faith and reliance in Him. Amen? So tandaan mo kapag ikaw ay nandun sa masithing pagsubok o problema, anong sabi dyan? Yung situation na yan, imbitasyon ng Panginoon na para ikaw ay manatili. Amen? And put your faith and reliance, kanino? Kay Lord Jesus. Kasi minsan, may mga pag-easy lang ang buhay, tama? Hindi natin nagagawa ito. Minsan hindi tayo nakakatawag na sa Kanya. Tama? No? Pag okay lang ang lahat, simple lang ang lahat, easy-gulaki lang tayo. Pero kapag ka may nangyari na hindi maganda, yan. Tamang timing yan. Para tayo ay gisingin ng Panginoon na, Lord, take over. Lord, take control. Amen? Na ikaw na ang kumilos dito. So that you might see His power in your behalf. Amen. Sabi dyan, God has given us the power to handle the possible, but it is God's turn to handle the impossible. Okay, basahin natin. Ready, begin. God has given us the power to handle the possible, but God's turn to handle the impossible. Amen. So, i-entrust natin sa Lord yan. Sabi dyan, like the Israelites, we need to hold our peace. So, Exodus 14 verse 14, ye shall hold your peace. Peace does not promise the problems goes away. Ibig sabihin na kapag may kapayapaan, walang problema. It means God is present. Amen? And enough even when the problem doesn't go away. Na kahit nandyan ka sa gitna ng problema, may kapayapaan ka dahil Lord, ikaw ang magliligtas sa akin dito. Amen? Hindi na parang nagpapanik or ikaw ay nagugulumihanan, nagwo-worry, no? Kundi ikaw ay may kapayapaan na Panginoon. Bukas, ngayon, o baka mamaya, aayusin mo itong sitwasyon na meron ako ngayon. So, ini-entrust ko ito sa'yo. So, sabi dyan, I have peace today not because there are no storms in my life, but because God is my peace in the midst of the storm. Hallelujah. Life without God is a life filled with fear, but life with God is a life filled with peace. Alam ko nararanasan ng bawat isa yan, no? Na kahit saan tayo dalhin ng Panginoon ng mga uncertainties, yung parang hindi natin alam kung paano magsimula, kung paano gagawin, may kapayapaan. Kayo nga sabi ni Brother Joseph, okay lang pastora kahit hindi ako sa Fuji Yoshida, dalhin, ibalik ulit. Okay lang din kung dito, syempre masaya ako, kilala ko na kayo. Pero may kapayapaan siya na kahit saan ako dalhin, alam ko, sasamahan ako ng Lord. Alam mo yon, yung parang hindi mo alam kung saan ka, ilalagay ulit ng Panginoon, pero kampante ka. Yun yung tawag doon. Kampante ka na hindi ka mababalik
pababayaan ng Panginoon. Sabi nga niya, kung paano ako dinala dito, ganun din ako dun sasamahan ng kayo. Kung saan ako ilalagay ng Lord sa next na pagbalik ko. Amen? So, napakasarap mabuhay na meron kakapayapaan. Amen? Hindi na mag-worry, hala, baka yung mga kasama ko doon, mga pangit na naman ang ugali, di ba? Or baka agrabyabduduhin ako ng mga satyo, di ba? Uso yung mga namamalo ng mga bakal, di ba? Yung mga trainee, binibidyohan na lang nila. Wala siyang fear na gano'n. Sabi niya, kung paano ako iningatan ng Panginoon dito, inalagaan, ganun din ako aalagaan sa next journey ko. Amen. So, ganun ang mga anak ng Diyos, merong kapayapaan. Kampante ang puso. Sabi diyan, stand still and see the salvation of the Lord. Excited siya eh. Sa kung ano na naman yung bagong gagawin ng Lord sa buhay niya. Oo. Kung sino na naman yung makilala niya ng mga Kristiyano. Di ba? At kung paano na naman siya gamitin doon. Kasi dito sa atin, sumama siya dyan. From pagpasok niya hanggang pag-alis niya dyan siya. So excited na naman siya kung ano na naman yung gagawin ng Panginoon na bago doon sa next journey niya. We are so happy for you. Amen. Oh, amen. Okay, number 3. Okay, number 3. Dito tayo sa number 3. Conclude to follow God while moving forward. Ano yung una-una kanina? Nakakatuwa yung mga start kasi dito. Conclude. Ibig sabihin, yun na yung pinaka-ending mo dapat. Ibig sabihin, yun na yung stand mo. Oo, yun na yung panghawakan mo. Conclude to follow God while moving forward. So, ibig sabihin, habang nagpapatuloy ka, wala dapat lugar sa isip mo ang bumitaw sa Panginoon. Ibig sabihin, tatapusin mo ang journey mo na kasama mo ang Lord. Amen? Na hindi ka umaalis sa church, na hindi ka nag-wave ng pananampalataya, kundi nagpapatuloy ka talaga malalim at strong. May strong determination ka na tatapusin ko to sa nakasama ka, Panginoon. Amen? Sabi doon sa 15, sa verse 15, speak to the children of Israel that they go forward. Amen? Na kahit anong nararanasan mo ngayon, go forward. Hindi pwedeng mag-stay. Hindi pwedeng mag-park. No? Kundi magpatuloy. Okay, go forward. Letter A. Anong sabi dyan? Though the enemy is hot on your tail. Anong ibig sabihin nun? Yung hinihila ka talaga. Yung jajamain ka talaga. Yung kahit ka nagtatahimik ka lang. Inaano ka? Iniistorbo ka talaga. Yung kinukuha talaga yung atensyon mo. Oo. Na kahit focus ka na sana, iniistorbo ka. Sabi dyan, go forward. Amen? Huwag kang makinig doon sa ginagawa ng kaaway. Dahil, ano sabi? No pain, no gain. So habang nire-refuse mo ang kaaway, sometimes may pain sa iyo yun. Kasi parang gusto mo din sometimes. Tama? Pero dahil no pain, no gain, ay totally block mo talaga siya. Oo. At ikaw ay mag-move forward. Okay. Sa 23 ng Exodus, chapter 14, and the Egyptians pursued, nagpatuloy, amen, and went in after them to the midst of the sea. Even all Pharaoh's, his chariots, and his horsemen, kahit na nandiyan na nakahabol sa kanila. Amen. Remember, tandaan natin, Satan is going to constantly pursue the people of God. Amen? Si Satan gustong-gustong sirain ng mga anak ng Diyos. Gustong gawan ka ng issue. Tama? Gusto kang gawan ng controversy. No? Parang mga artista pala itong mga member ko. May controversial. Showbiz. Okay. So, si Satan talaga, gusto niyang sirain ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So, kung may hindi magandang nangyayari, kagagawa ni Satanas yan. Pero ano dapat sa mind mo? I must go forward. Walang mangyayari kung intindihin ko siya. Walang mangyayari kung mananatili ako. Walang mangyayari kung magpapadown ako. Tama? Kasi sometimes, sige, wag na lang. Ayoko na lang, tatahimik na lang ako. Iwasan ko na lang silang lahat. Talo ka. So, you must go forward. Amen? Go forward tayo. Sabi dyan, sa 1 Peter 5 verse 8, be sober. Be vigilant because your adversary, the devil, is a roaring lion. Amen?
walketh about seeking whom he may devour. Amen? Naghahanap ang kaaway ng laging maaway niya. Oo. Yes. So, things Satan wants for your life, anong gusto ni kaaway sa buhay mo? For you to doubt God. Gusto niya mag-doubt ka, totoo ba si Lord na yun ang pinaglilingkuran mo? Diba? Parang kay Hope lang. Diba? Ano ba? For you to live in fear. Na mamuhay ka sa takot. Ano ba? For you to feel insecure. Insecure, hey, hindi ko kaya yung mga ginagawa nila. For you to avoid church. Para hindi ka makapag-church. Ano ba? For you to fail. Mag-fail ka sa buhay. Yun yung gusto ni Satan. Hindi gusto ng Lord sa'yo yan. So, sabi dyan, if this happen, no moving forward will happen. You will be stuck up. You will accomplish nothing. Amen? Kapag kayon pinakinggan mo, wala kang matatapos. Tama? If this happen, no moving forward will happen. You will be stuck up. No? Mas-stuck ka. Tapos, you will accomplish nothing. Na sana nagdidiscover ka ng mga bagong bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. So, moving forward, by making God your only trust. Amen? Na si Lord lang ang pagkatiwalaan mo. Walang iba. Huwag kang magtiwala sa tao, mag-fail ka. Dahil tao lang yan. Oo. Nagkakamali yan. Sabi dyan, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. So only trust God. When you are weak, you can trust that His grace is sufficient. Amen? Sabi, yung grasya ng Panginoon ay sufficiente sa'yo kapag ka mahina ka. Amen? He will give you enough grace. When you feel rejected, kahit i-reject ka pa ng tao, trust that He will guide you. Amen? Sasamahan ka ng Panginoon. When you do not know whom to turn to, wala kang malalapitan, you can trust Him to be with you. Amen? Sasamahan ka ng Lord. When you are hurt, nasasaktan ka, you can trust Him to comfort you. Hallelujah. When you cannot walk anymore, you can trust Him to carry you through. Amen? Hallelujah. When you have no one to lean on, you can trust Him to be your rock. Amen? Only trust God. Sa buhay natin, ngayon, maraming mga nakaka-discourage na mga bagay na nangyayari. Pagkatiwalaan mo siya. Kasi nga, ang plano ng kaaway, for you to live in fear, for you to live in doubt. Pero sabi ng Panginoon, trust Him. Amen? Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Okay. Letter C, moving forward by expecting God to triumph. Kapag ka kay Lord ka, sigurado ang tagumpay. Amen? Kapag ka lumayo ka sa Panginoon, siguradong failings. Amen? Siguradong frustration ang mangyayari. Pero kapag ka ikaw ay kasama mo ang Panginoon, ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Exodus 14 verse 3, for Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land. The wilderness had shut them in and made the sea dry land, and the waters were divided. Ibig sabihin mga kapatid, kapag kasama mo ang Panginoon, mananagumpay ka. Ano? We serve a victorious Christ, not the Christ of defeat. Hindi yung talunan na Diyos. Not the Christ of pessimism, negativity. Not the Christ of disillusion, suspension. No? Jesus is our champion. Think of every sickness. Think of every chain. Okay, basahin nyo. Next. Think of every addiction. Think of every problem. Think of every financial needs. Think of every relationship conflict. They all must bow to my name, Jesus Christ. Hallelujah. So we serve a victorious Christ. Amen? So anumang mga negativity, hindi sa Lord yan. Anumang ginagawa ng kaaway, hindi sa Lord yan. So tandaan natin bilang mga anak ng Diyos, walang mga chain na nakakabit sa atin para tayo'y hilahin palayo sa Kanya. Amen?
Amen? Kundi tayo ay ginagasolinahan ng Panginoon ng joy, ng kapayapaan, na kung saan yun ang magtutulak sa atin para tayo ay patuloy na magpuri at maglingkod sa Kanya sa kabila ng lahat ng iyon na binasa natin kanina. Amen? Para sa ating conclusion, hallelujah, tayong lahat. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi dyan, as a child of God, basahin natin. Lahat tayo, okay? As a child of God, see yourself winning over this world because there is victory in Jesus. Amen. Martin Luther King Jr. said, if you can fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Amen. Amen. Ibig sabihin, don't look back and don't go back. God has created and saved us to continually move forward and upward. Dahil God guides. Amen. Hallelujah. So may mga bagay, mga kapatid, na nag-hold back sa atin, no? May mga bagay na nagdi-distract sa atin, naghihinder sa atin para magkaroon ng fear yung heart natin o doubt sa isip natin, pa hindi tayo maka-move forward. Ano yung mga bagay na yan? Sometimes relationships. Sometimes mga opinion ng ibang tao. Tama? Na iba sa opinion nila. Minsan finances natin. Tama? Minsan yung trabaho natin. Minsan, ugali mismo natin. Amen? Minsan, pamilya natin. Minsan, itong pinakamahirap, sarili natin. Hallelujah. Sabi ng Lord, isurrender natin lahat yan sa Kanya. Amen? Sabi ng Lord, ibigay natin yan lahat. Kung ano man ang mga kabigatan natin na meron tayong dala-dala ngayon. Dahil, sabi niya, cast all your cares upon Him for He cares for you. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nais ng Panginoon, kapatid, sa hapong ito, hindi ko alam kung ano doon sa mga bagay na binanggit natin kanina na nag-hold back sa'yo, na hindi maka-arangkada, hindi maka-move forward. Hayaan natin itulog yan sa Panginoon ngayon. Amen? Sabi ng Panginoon, lumakad ka, magpatuloy kayo, stand firm, dahil sasamahan ko kayo. Amen? Hallelujah. Manalangin tayo. Itulog mo sa Lord ngayon kung ano yung sa puso mo na naghihinder, humahadlang, upang hindi makapagpatuloy o nagjadyama sa isipan mo right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, manalangin ka, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ora baba sirabaya shika rabaya handa rabaya se. Shirabaya sika rabaya handa rabaya se. Shika rabaya handa rabaya se. Hallelujah. Jesus, Jesus. Father God, ano man, Lord, na ginawa ng kaaway, na tinali sa aming buhay right now, Panginoon, na nagiging sanhi, Father God, upang kami ay maglulubihanan, mag-alala, Panginoon, maging sanhi, Father God, na hindi maka-move forward, ma-distract kami, Lord, right now. We rebuke it in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, ini-entrust namin ito sa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang lumaban para sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang kumilos sa mga bagay na ito, Father God, upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy, Father God. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa mga oras na ito, Panginoon. Samahan mo kami bilang mga anak mo, Father God. Lord, hindi namin kaya sagan ang amin, Father God. That is why right now, Lord, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami sa bawat sandali ng aming mga buhay, O God. Sa bawat laban namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang gumawa, kumilos, pagmaniobra, Father God, upang makamit namin ang tagumpay, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na bigyan mo kami ng katapatan sa puso, Father God. Hallelujah. Pananampalataya sa iyo, Panginoon, na hindi, Lord, maaagaw ng kaaway, Father God, upang, Panginoon, yung pananampalataya na yan, Panginoon, siyang
At hinahayaan mo, Lord, na kami ay matuto sa iyong mga salita, Father God. Lord, anuman, sa hapong ito, Panginoon, ang mga fresh revelation mo sa bawat isa, Father God, silyuhan mo ito'y banal na dugo, Panginoon, upang ito'y manatili sa kanilang mga puso, Father God, at magamit sa araw-araw na pamumuhay, Lord, dito sa mundong ibabaw na ito, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa kapayapaan. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa biyaya, Father God, na kaligayahan, Lord, sa aming mga puso. Hallelujah. Father God, kami magpapatuloy na mag-journey, Father God, kasama ka, Panginoon, sa bawat araw, Father God. And I declare, Father God, sa bawat isa na dito sa hapong na ito, Panginoon, blessings after blessings, oh God, miracles upon miracles, Lord, and favors upon favors, Father God, will manifest, Lord, in each life na nandito sa hapong ito, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your word. We give you back, Lord, all the glory, honor, and praises this afternoon, for you are worthy, O God. You alone are worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name, this we pray. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat, Pastora, sa napakagandang mensahe ngayong hapon. So, it's a good, napakagandang mensahe ngayong umaga na to sa taong kung paano natin sisimulan ngayong 2000. Amen. Yung 25 natin ngayon, di ba? So, we need to move forward whatever happened Yes. sa ating buhay. Then, sabi nga doon, move forward with the Lord. Ang gusto ko lang, yung natutunan nyo kanina, sabi dito, but whatever you do, you have to keep moving forward. Baga, ang na-take ko doon, kahit anong mangyari sa atong buhay, yung mga, nakamit man yung prayers mo o hindi, kailangan pa natin na mag-move forward. Yes. Kasi sabi nga doon, yes, victorious tayo. Yung sabi ng Panginoon kanina, as a child of God, we are victorious. Kasi yung pagiging natin, hindi natin makikita na victorious tayo, hindi tayo mag-move forward. So, if we want to see ourselves na victorious sa Panginoon, we need to move forward. Whatever happen, kahit saan man tayo dalhin, ano man mangyari sa buhay natin, we need to move forward. Amen. Amen.